Eto na talaga ang pinakamahal na costume sa buong Pilipinas, yung sinuot ni Herlene Budol noong rumampa siya sa Flores de Mayo ng Binibining Pilipinas 2022. Wala nang hihigit pa sa kamahalan ng costume na ito dahil kakaiba talaga yung mga designs niya, tapos very intricate pa yung mga details ng gown na ito or costume. Sobrang hayop. Napakahayop talaga. Sobrang hayop sa ganda ng costume na ito. Imagine, siya lang ang isa sa mga few candidates na nagsuot ng ganito with matching headdress. Tapos, kakaiba talaga yung design niya and isa sa mga best designs sa Flores de Mayo ng Binibining Pilipinas 2022. Kung titignan nyo talaga, so much flattering. Mafa-flatter ka talaga tapos mapapalingon ka parang twice or thrice dahil ibang-iba talaga yung dating ng national costume na ito. Pero, ang pag-uusapan natin ngayon is yung price. So, hindi talaga matatawaran yung mga effort ng designers na bumuo sa gown na ito. And, kung titignan nyo, yung design niya is very nagpapaalala sa atin sa history ng Pilipinas. So, kung titignan niyo yung overall look ng gown na yan, meron siyang parang yung classic Filipina design. So, noong unang panahon, kung titignan nyo, natural na yung ganyang pagsusuot ng ating mga dalaga. So, yung mga lolo't lolo na, yung mga lola natin, nung sila'y dalaga pa, ganyan yung mga suot nila. Parang pang everyday na OOTD nila nung panahon nila. So, dyan dinerive yung Filipiniana na mga inspired na gowns or costumes sa modern day. Kaya naman, hindi na mawawala sa atin yung kultura natin, yung fashion designs natin because we are, parang pinapabangon natin yung ancient to modern na fashion. Tapos, meron tayong i-reveal kung sino nga ba ang gumawa ng designer na ito. So, kung makikita natin yung design, nakita ko na si Ray Bien Maglonso. So, yan po yung kanyang Facebook page. And he is one of the most respected na fashion designers. So, siya yung nag-create ng mga gowns, mga costumes, ng mga pageant, yung mga pageant candidates, tapos yung mga artista sa kanilang mga special occasions, mga debut, birthday, mga gala, ayan. Tapos, ayan, si Pipay din. So, ayan, sobrang galing niya. Hindi lang siya fashion designer, kundi makeup artist pa. So, kumikita ang pangkabuhayan niya. Tapos, eto naman ang big reveal. Makikita natin na lumalabas sa ibang videos na eto daw yung official gown ni Herlene Budol. So, ayan yung official gown na pinapakita nila na color red. Pero, that's wrong. That's false because yan po ay sinuot na noon and design niya ni Ray Bien Maglonso. So, fake news yung mga lumalabas na yan yung official gown ni Herlene Budol. Wala pa pong lumalabas na official gown niya sa Binibining Pilipinas dahil iba yung gown na ito na nakita nyo sa ibang mga social media accounts, ibang videos. So, ayan, let us debunk the myth. So, maraming naniwala na yan yung official gown niya, but it's not. Create po yan ni Ray Bien Maglonso. Pero, syempre, kung titignan mo yung design, napakaganda ng pagkakagawa. Very intricate, ang linis, pulido, and yes, baka pwede rin siyang gamitin ng mga ibang candidates sa Binibining Pilipinas, dun sa gown portion. So, yes, of course naman maganda yung dating ng gown and syempre, it will be a blessing kay Ray Bien Maglonso na susuotin yung gown na yan ng mga kandidata. So, yan po. And, pumunta naman tayo sa official na Flores de Mayo na footage ni Herlene Budol. So, makikita nyo na bagay sa kanya yung costume na yan sa Flores de Mayo. And, it really suits her. Tapos, yung kanyang personality, bagay na bagay din. And, makikita nyo na yung sa body shape niya, body structure, tapos yung headdress,
alam mo yon, very, hindi yung gown ang sumusuot sa kanya. Siya ang sumusuot sa national costume na yan. So, yan ang maganda kapag kinicarry on mo yung pagdala mo ng iyong costume. And, syempre, bakit ganun kamahal yung gown or yung national costume? Sobrang mahal na umaabot sa 150,000 pesos. Kapag i-compare mo sa mga ibang costume, hindi umaabot ng ganun yung price. Siguro pwede 50,000, 60,000, 70,000, pero hindi siya kasing mahal na 150,000. Kahilaran na niya yung mga luxury brands such as yung mga Chanel, yung mga Louis Vuitton, yung mga Lacoste na super branded na luxury items na mabibili mo lang sa mga abroad, or kung meron man dito, syempre nakakahiyang bumili doon, lalo na kapag ang suot mo is ordinary lang. And yes, kahilera na ng costume na ito yung mga price ng mga Hermes na bag ni Jinky Pacquiao, yung mga ganon. So, sobrang mahal niya, and parang halos mas mahal pa siya kesa sa ginto. O, di ba? Napakahayop talaga ng ganda, and napakahayop din ng price. Kaya, konting punit lang, nako, mayayari ka kapag may mga damages kapag sinuot mo yung costume na ito. Kaya, nag-iingat-ingat si Herlene Budol, kahit na nagpapaka-waki-waki siya, pero iniingatan niya talaga ng sobra yung costume niya. Tapos, kung mapapansin nyo, yung mga nakasurround sa kanya ng mga tao, iniingatan talaga yung suot niya para hindi magkaroon ng punit, hindi matapakan, hindi masisira yung mga gamit na mamahalin, yung mga items na bumuo sa gown, national costume na yon, and then yung sa headrest, o diba? Dumako naman tayo sa behind the scenes, kung ano yung ginawa ni Herlene Budol together with her staff or yung staff ni Wilbert Tolentino para maging mas makulay ang kanyang Flores de Mayo costume hanggang sa sinuot niya ito at rumampa sa Binibining Pilipinas 2022. So, ayan po guys, napaplay ko na yung pagme-makeup sa kanya. Nakikita nyo kung paano siya mag-ayos tsaka ayusan ng mga makeup artist, tapos yung mga stylist, tapos yung mga designers na naka-surround sa kanya, and syempre andyan po yung manager niya na si Wilbert Tolentino na chine-check yung progress tsaka yung behind the scenes para magkaroon talaga ng perfect moment yung pag-float niya or pagparada niya ng national costume na yun. Or I should say na yung susuotin niya para sa Flores de Mayo. And in this particular na moment, nakikita natin na napaka-careful ang kanyang manager, yung kanyang talent manager. So, para sa akin, sana all ganyan mag-alaga ang mga manager kasi bihira lang magkaroon ng talent manager na ganyan siya ka-caring tapos kaalaga sa kanyang mga talent. So, yes, I applaud Wilbert Tolentino together with the Ka-Freshness team na umaalaga tsaka nagproprotekta kay Herlene Budol. So, nagpapasalamat syempre ang mga fans ni Herlene Budol dahil meron nagmamahal na talent manager sa kanya. So, yes, uulitin ko ulit, sana all ganyan lahat ang mga manager. So, ano nga ba ang next para sa mga schedule of activities ni Herlene Budol, and ano pa nga ba yung mga pwede niyang gawin? So, marami pa, hindi pa malayo pa yung coronation night ng Binibining Pilipinas. Kaya, Herlene has a lot of practice na pwedeng gawin na kailangan dapat niyang i-accomplish. So, she is currently nagte-train siya ngayon sa kagandahang Flores Camp. And yes, baka i-reveal niya yung official hipon walk niya. Tapos, aside from that, magkakaroon siguro ng press presentation ng Binibining Pilipinas. And malapit na po ako mag-formulate kung sino yung top 10 ko. Kaya abangan niyo na lang yung top 10. Yes, top 10 muna bago top 15 or hindi top 15 para makita natin yung iba pang front runners ng competition na ito. And hindi talaga mawawala si Herlene Budol because nakikita naman natin yung effort niya sa pag-improve ng kanyang sarili, sa mga pasabog niya in each of her posts, sa mga videos niya or TikTok niya, and marami pa tayo talagang aabangan sa kanya. And yes, hindi ako magsasawa na siya pa rin yung
isa sa mga laman ng vlogs ko. But yes, I'm going to try na i-mix yung mga personal vlogs ko para naman mas makilala nyo rin kung sino yung the person behind the Story of Anthony Vlogs and kung sino yung nagwa-vlog at nag-a-analyze kay Herlin Budol. Tapos, going back sa MGI, yes talaga, nabanggit ni Nawat yung kanyang, siguro, I'm not sure kung ito na naman yung plano niya para magkaroon ng magpapansin na naman sa social media na kung saan yun naman yung gustong-gusto niya, yung attention para mapag-usapan yung MGI. Kasi malapit na malapit na yung coronation night ng Binibining Pilipinas, kaya dapat mag-ingay din siya para tapatan ito. So yes, that's his, I think, marketing strategy, and hindi na ako magugulat if baka sasabihin niya na hindi pala totoo na hindi niya i-renew yung franchise ng Miss Grand International sa Binibining Pilipinas. Probably next year, 2023. Kasi yun yung usap-usapan na baka hindi raw niya i-renew next year. So, ang worry lang, if ever man na hindi mag-place si Herlin Budol, baka ibang crown na ang kanyang ita-target. Kasi nga, kapag hindi siya pinalad na manalo ng Miss Grand Philippines this year, next year, baka wala na yung crown na gusto niyang kunin para sana i-represent ang Philippines sa Miss Grand International. So, yes, Herlin Budol should also look forward na sumali sa iba pang national pageants such as Miss Earth Philippines, Miss Universe Philippines, or Miss World Philippines. Basta ang importante, paghandaan niyang mabuti itong pageant na ito, kaya come what may, manalo man or matalo, at least na-experience niya yung mga pressure, yung challenge of becoming a true beauty queen, o diba? Tapos, magkakaroon pa tayo ng iba pang feature about her, and yes, magsisimula na rin akong mag-feature ng ibang mga candidates sa hindi lang sa Miss World Philippines, Miss Binibining Pilipinas, tsaka na rin yung update kay Celeste Cortesi. So natutuwa ako at maraming mga nag-reply kung sino yung mga iba pang personalities na pwede kong i-vlog aside from Herlin Budol. Kaya yes, makakaasa po kayo na I'm going to feature other candidates as well. Kaya if you want more pageant updates from me, ayan, subscribe lang kayo sa YouTube channel ko, The Story of Anthony Vlogs. And kung gusto niyo naman ng product review, andyan rin ang The Story of Anthony, yung isa kong YouTube channel na puro reviews. Tapos, you can follow me na lang sa Instagram account ko, The Story of Anthony. Pati na din sa TikTok, The Story of Anthony. And Twitter, The Story of Anthony. So, lahat ng social media, The Story of Anthony. And thank you so much sa pagsusubaybay dito sa aking channel, especially about kay Herlin Budol. And more Herlin Budol to come. So, thank you guys. Always stay safe and huwag maging pasaway. Mwah!